Alright. Okay guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa farm ni Gerson Rada, Jawa Aquatics. Dito sa Numancia, Aklan. So ayan si Sir Gerson. Yes. So, ayan. Ano yung mga Welcome. alaga mo dito, sir? Meron ako dito Platinum Marble, PKBM, Redhead, Caramel, Trico, Sakura, Tricolor, at marami pang iba. Pero nakafocus ako sa Marble at saka PKBM, saka Tricolor, yun lang. Ayan. Ay, yung sa taas, sir. Ano to yung ano mo? Yung dito is grooming tank ko to ng mga all males. Ayan, yung nakita nyo naman. Kasi hindi naman lahat yan show potential o show grade. Pero yung iba dito, mga ginugroom ko talaga, nilalagyan ko lang ng maliliit na mga isda. Para may mga katank mates lang din sila. At pag nag-feeding ako, ganahan yung mga ginugroom ko kumain. Puro male ba yan sa taas? O, puro lalaki po to lahat. Lalaki yan sila lahat. Dito sa ilalim, sir. Ito yung mga yung breeder ko. Mga malalaking marble. Mga breeder ko po ito. Ayan, mga giant. Malalaki. Ayan. Bale-tail PKBM. Yan, yung mga lyre tail ko na yan, sir, dyan na nakikita mo is produce lang yan sa round tail. Round tail ang lumabas. So, sa kinatagal-tagal ko na rin nag-aalaga ng isda. Ngayon lang ako naka-encounter na round tail na naglabas ng lyre. Puro round tail na talaga ako dito. Alright. Ano sa kabila mo, sir? Ano yan? PKB, saan ito? Ito, sa gitna. PKBM, Bale-tail, tapos nilagyan ko ng marble. Gusto ko lang mag-cross sa makakuha ng bloodline nila ng PKBM. Ayan. Ang ganda ng mga PKBM nyo. Puting-puti. Ano lang kasi to, sir, mga selection ko lang din naman. Ngayon lang din ulit nakakapagpalabas ng ganitong isda. Gawa nga nag-reset tayo. Ayan. So, ayan. Pwede ba, sir, matingnan yung grow out pond? Sige, Kung sir, meron pwede po kang kayo pumasok grow dito. out pond? Hindi kayo. Sige. Ayan. So, ayan. So, dito, Ayan. Ito yung grow out pond ni Sir Gerson. bumili akong tube, naka-promo, 80 pesos na lang. O, binili ko na sa tropa ko. Ayan. Pinapakain ko sila dito, sir. Ayan. Makita mo. Sari-sari yan dito, sir, nilalagay ko. Dito talaga yung grow out ko kasi medyo tipid ako sa space. Ayan na, sari-sari dyan. PKB, Marble Trico, Pikachu, Gold, ayan. So, hindi ba to nag-breed, sir, ng magko-crossbreed? Hindi, sir. Sinasama-sama sila? Hindi po. Bali, nilalagyan ko sila ng time frame or yung araw ba na pag i-separate ko na yung babae at lalaki. Kasi pag mga juvie pa lang sila, mga ganito yung size, malabo, hindi halos naghahabulan yan. Yun sila. Okay. So, ito kasi mga fry ko dito. So, ilang strain dito, sir, kung nakahalo-halo? Siguro mga 6 na strain to dito, halo-halo. Okay. Kaya yung pinapakain ni sir ay sa Chubby FX worm. Ayan. Minsan lang ako Ayan, magpakain ng chubby na to. Ngayon lang din kasi, bihira lang din naman sa Aklan magkaroon ng ganito. Nag-order pa kasi sa Bacolod o ano. So, ayan. Ito, guys. Puntahan natin yung So, ito, nakaapak lang ako sa pond nila. So, ayan. Yung backyard ni sir, ito yung bahay niya. Tapos yung gilid ng bahay niya, ito na yon. Puro pond. Tapos meron siyang mga aquarium. Ayan sa gilid. Ganon din dito sa kabila, gilid. So, limited space lang to talaga yung space ni Sir Gerson. Pero ang daming isda, oh. Kita niyo man. Lahat ng pond niya, punong-puno ng isda. Pati yung mga aquarium. So, may mga ginugrow out siya. So, ayan. So, ayan yung logo ni Sir sa mga gustong mag-avail at bumili ng isda na quality dito kay Jawa Aquatics sa Numancia, Aklan. So, alright. Meron lang tayong mga konting katanungan kay Sir sa kanyang pag-aalaga ng isda dito sa kanyang backyard. So, ayan. Yung unang question natin, Sir, kailan ka nag-alaga ng isda at paano ka nag-start? Pag-alaga ko ng isda ay 7 years old pa lang ako noon So, ako nasa 30 years old na ako ngayon.
So almost dekada na din talaga Ah. ako nag-aalaga ng isda. So nag-umpisa ako ng pag-aalaga ng isda, yung mga gapi syempre wala tayong pera nung bata pa tayo. Nahuli ako ng mga gapi sa mga kanal, ayan. Tsaka bumibili ng mga isda sa pet shop, yan. Doon ako nag-start sa pag-aalaga ng isda. So ngayon, nakikita ko kasi puro ka na molly, wala ka ng ibang isda. Bakit napunta ka sa molly? Anong nag-udyok sa'yo? Sa Molly kasi dati kasi meron akong desisyon na dinesisyonan ko talaga dati. Kasi sa hindi nakakaalam, nagkukoy talaga ako dati. Dati, di ba, nagkukoy din talaga ako. Pinapili ko yung sarili ko. So, kung sa koy ba ako o sa Molly. Kung sa koy kasi ako, magastos yun sa kuryente. At sa maintenance yung gumagastos. Sa Molly, hindi siya, low maintenance lang siya at goods din talaga siya pag aalagaan mo kasi hindi ka matatakot kahit mag-brand out eh. At saka syempre sa Molly kasi napakadali niyang alagaan talaga. So, live bearer kasi. Ayun. Okay. So, sa pag-aalaga mo ng molly, ano na yung mga naging journey mo o maging natanggap mong successful sa pag-aalaga mo ng molly? Ano ba yung mga na nangyari na? Yung naging journey ko sa pag-aalaga ng Molly na to, yung mga na-achieve ko sa buhay ko ngayon is, syempre mas lumawak yung mga friends ko, mas marami na akong friends, tapos yung kahit paano nakakilala na rin tayo sa Molly industry, hindi man sa buong mundo o sa buong Pilipinas, at least kahit paano pag madaan ka sa kalsada, tinatawag ka yung pangalan mo. Dahil lang yun sa pagmamolly. Yun, at yun nga, sa pagmamolly na to, nagkaroon din ako ng peaceful mind. Yun yung pinaka hindi mo bibili ng pera eh. At yung molly din yung kahit paano nakapagpaahon sa akin sa hirap ng buhay. Naging nagiging extra income nyo. Extra income, Okay. opo, Yun. So, sa nakikita kasi namin, sir, meron kayong mga trophy sa taas ng inyong tank. Saan to nakuha ninyo? Saang lugar na mga show? At madami na po ba kayong salihan ng mga show? So far, madami na rin ako nasaliyang mga show before, way back. Kasi yung Molly, sa mga hindi nakakaalam, matagal na talaga yung nag-exist yung Molly. Diba? 1990s, year 2000. But yung Molly talaga, hindi ganun ka-hype before. Nag-start yung Molly na mag-hype starting pandemic time. Okay, magbibigay si sir ng mga tips. Ano yung mga tips mo na ibibigay para sa ating mga kuhabiyes sa mga nag-aalaga ng mga molly? Sa mga beginners na gusto mag-start ng pag-aalaga ng molly, mag-umpisa lang muna kayo sa scratch, like mag-alaga muna kayo ng mga material grade lang. Huwag muna kayong papasok sa mamahaling molly kasi ang hirap din hanapin talaga ng pera. At syempre, pag namatayan kayo ng isda, pagkabili nyo, syempre kayo din kawawa. At sa pagmamolly, kailangan dito may passion mo din talaga siya para kahit paano, pag nagkasakit yung molly mo, hindi ka mag-aalala, magagamot mo rin siya. Yung pinaka-basic is, kailangan mo munang alamin yung basic ng panggagamot sa isda para wala kang problemahin talaga. So, yun. Alright. So, bago tayo matapos, meron daw si sir ipo-promote na fish food product nanggaling kay Ikisikana Fish Food, Gel Food po, at saka Ikisikana Classic. Bali ito po ay mabibili natin sa TikTok, Shopee, or pwede rin mag-direct kayo PM sa akin. Nag-ship ako via LBC. I'm a legit distributor of Ikisikana Fish Food and Gel Food po. Sa mga nagmamadali, ayan, kung nagmamadali kayo, pwede po nating ship sa via LBC. So, pag may wholesale, retail, pwede nyo po ako i-direct PM. Yun lang din naman po. Alright. So, ayan. Yan yung mga journey ni sir sa kanyang pag-aalaga ng molly. So, ngayon, sa atin naman mga subscriber at saka mga followers dito sa ating Plugsus TV sa YouTube. Yan, abang-abang kayo. Meron akong mga ipamimigay na mga molly at saka ito rin. Mag-sponsor daw yung gumagawa nito ng fish food sa Isda Fish. At saka si Yan. Doc. Yan, at saka si Doc J. Backyard Game Game Farm. Game Farm. Yan, mag-sponsor yan ng mga
fish food product para sa ating molly. Yun, abang-abang kayo. Magpaparapol tayo doon at mamamigay ng mga isda. Alright? Yes, alright. Stay tuned lang sa ating mga mga subscriber. Tapos paki-follow na rin si Sir Gerson sa kanyang account, Gerson Orada. PM nyo rin siya. Mayroon siyang mga magagandang molly, magagandang material grade at saka pang show grade. Available yan sa kanyang backyard. Alright? Alright. Salamat sa mga nanonood at fish out tayo muna.